Please welcome our Yellow Diamond Executive Director, Mentor Francis Saladano. Lolo. Naalala ko dati, palagi akong nakasabit sa jeep, nagawa 1, 2, 3 sa bus. Naalala ko rin dati, palagi ang hawak ko map sa sahig sa supermarket. Pero alam nyo mga kapatid, because of this business, dahil sa Sante Partnership Program na ito, dito nabago ang buhay ko at buhay ng pamilya ko. At isa sa naging successful sa Sante! So ako po ay dati po akong merchandiser sa supermarket sa loob ng 8 taon. 8 years po ako merchandiser. Ito po katrabaho ko po ito, si Coach Nilo. Palakpakan natin. Ayan. 8 years po ako merchandiser. Ang ginagawa po namin doon, kami po nagdi-display ng mga binibili nyo na hindi nyo naman bibilihin. Kami rin po nagre-return, nagpapaypo, nagpapalit ng expiry, nagmamap. And kami rin po nagbabackload sa loob ng supermarket, naglalagay ng mga stock, tagaay sa warehouse. Yun po yung trabaho ko sa loob ng 8 taon. And ang inyo pong lingkod is nakasangla po yung ATM ko. Naglalaro lang po ang life ko sa trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Bakit? Yung ATM ko po nakasangla sa katrabaho ko. And mga kapatid, wala akong karapatang magalit sa kanya. Bakit? Sabihin sa akin, bakit? Yung malakas! Yung malambing! Kasi po, hindi na ako makarenew once na nagalit ako sa kanya. Kaya po, sa loob ng 8 taon, mga kapatid, nakasangla po yung ATM ko. And ang inyo pong lingkod is mahihain din po. Ayoko po tumayo sa harapan. Ako po yung tao na pag pinatayo mo sa harapan, di ako tatayo talaga. Kasi po ano ko alam niyo yung parang introvert. Di ba? And tama po si Coach May, hindi ako naniniwala sa ganitong klase ng business. Kumbaga sa ibang term, negative. Bakit ako nag-negative? Kasi po lahat tayo, may kanya-kanya tayong story. Horror story, good story, bago madala sa ganitong klase ng business. Tama? Yung iba, ang pagkakaalam dito, scam, pyramiding, benta-benta, recruit-recruit. Pagpunta doon, hindi naman pala, birthday party. Tama? Kaya po ako nag-negative sa ganitong klase ng business. Kaya lang nila ako na-invite dito. Sabi nila sa akin, pre, meron kami birthday sa Pasig, inuman. Sige, sama. Sumama, di ba? Sama pag birthday, sama. Pero pag opportunity, ayaw. Sige, sama ako. Pero pag out namin, sabi sa akin, pre, sama ka muna sa office namin, may kukunin kaming product. Sabi ko, pre, ganyan din sinabi sa akin before, may kukunin product. Alam ko na yan, dadalhin na naman niya ako sa mga ganyan-ganyan eh. Hindi. Pero may sinabi sa akin magic word. Sabi niyo kung ano. Bibigyan ka namin ng product, tapos alisin agad tayo. Sige, alis agad tayo Tukat na lang story short mga kapatid. Yun na, presentation naman, pangalawang runa naman. Sabi ulit ng speaker, sinong gustong yumaman, taas ang kamay? Nagtataasan ng mga kamay, ako di ko tumataas. Sabi ko, dala na naman ako sa ganito. Tapos ngayon, sabi ulit ng speaker, ang hindi tumaas ng kamay, hindi pagpapalain, makikita na nasa may taas. Sinong gustong yumaman, taas ang kamay? Nagtaasan naman sila kung tumatas. Pagtingin ko sa kanan, nakataas na. Sa kaliwa, sa likod, nakataas na pating 4. Ako na lang pala, dito tumaas ang kamay. Yun, tumaas si sir. Anong pangalan mo, sir? Francis. O, ikaw to. Ginawang sample yung pangalan ko. Ikaw to, Francis. Ikaw to. Tukat na lang story short, nakita ko po yung shortcut sa pag-asenso. Yung shortcut sa paggawa ng mga gusto ko. Kasi, alam mo yung time na paikli? Tama? Yun po yung nakita ko dun sa ganitong klase ng opportunity. Okay? So, nagtuloy-tuloy na mga kapatid. Sinubukan ko yung product sa mother ko. Ayan. Mama ko po maraming mini-maintain na gamot dati. I'm doing this business 7 years na po. So, wala na pong mini-maintain na gamot yan. Isa na rin po sa powerful leader ko yan. Palakpan po natin. Hindi lang nakasama ngayon And tita ko po mild stroke. Ayan po, nag-every 2 hours din ng barley yan. After 12 days, dinala namin dito. Isa po sa powerful testimony ng team namin. And yung pinsan ko po, blood cancer, ay po kasama namin dito. Palakpan natin, nakakuliping. Grabe po, siya rin sinubok rin sa kisya ng panahon Pero nakatulong din sa kanya yung barley, di ba? And yung mother ng my beautiful wife, palakpan natin. Alam niyo po, yung mother po ng wife ko, tinaningan na po, sinabi sa kanya, pinauwi na sila sa Marinduque. Sabi, sunduin niyo na yung mama niyo kasi padasalan na. Di ba? Sinabi, dasalan na daw, ganito, ganun. Pero ilang taon na to, Han? 3 years na po, biruin mo, yung nagsabi ng dasalan na, di ba? Parang, medyo, parang ang hirap maniwala sa kanya di ba? Pero ngayon po, babalikan po ulit namin yung next year para pasyalan, di ba? So yun po yung maganda dito. Product pa lang, napaka-powerful na. Kaya sabi ko, product pa lang, sulit na ako Paano pa kayong business? So mga kapatid, nagtuloy-tuloy na. Ito po, office day namin sa trabaho ko. Sa Dicer kasi, every month, may once a day, office day. Magkasama-sama kayo mga merchandiser, magkikita-kita kayo. And ayan po, dapat magre-resign na ako ng time na yan. Kaso na-awardan ako ng cheque 6-7. Hindi ako nag-resign. So nag-resign po ako. Ayan po, July 3, 2017, July 16, wala na po ako sa work ko. Full time ko na ginagawa sa Sante. Alam niyo po mga kapatid,
Sa 8 years ko merchandiser, ang naipon ko po, payslip at uniform. Ito lang po talaga naipon ko. Maraming payslip na, maraming uniform na. Pero mga kapatid, don't get me wrong. Hindi po ako against sa mga nagkatrabaho. Kasi alam ko po kung gaano kahirap mag-apply ng trabaho. Ang inyo pong lingkod, hirap po matanggap sa trabaho. Ang dami kong ina-apply ng trabaho, nare-reject ako. Ito ba number mo, Francis? O, bibilugan lang namin. Puro bibilugan eh. Tatawagan. Puro ganun. Factory worker, service ko, janitor. Lahat in-applyan ko. Pati po sa Cubao, yung nabibigay ng flyers. O, sir, tanggap to. O, tanggap. Sige, kuha. Pagpunta ko doon, pinaglabas ako ng 375, wala naman pala. Alam niyo po, sobrang sabi ko, grabe naman ba? Hirap ng hirap ng buhay, di ba? Kumbaga, hindi ako matanggap. Ang daming Minsan, kita sahid eh. Okay. Pagdating sa Philippine personality, masyado silang, nandiscriminate, mga ganun. Kaya guys, kung may trabaho ka ngayon, mahalin mo yung trabaho mo ng 100%. Bakit? Sabi niyo sa akin, bakit? Yung malakas! Yung malambing! Bakit? Kasi binibigay niyo mo. Pero tong sante, pag naintindihan mo, gawin mo yung sante, mahalin mo yung sante ng 101%. Bakit? Kasi hindi lang needs ang ibibigay niya sa'yo dito, pati dreams mo. Okay? So nagtuloy-tuloy na mga kapatid. After ko mag full time sa sante, umatin na po tayo ng mga trainings. Training is very important sa ganitong klase ng business. Parang sa gera, pag hindi ka umatin ng training, anytime pwede kang tamaan ng bala, anytime hindi ka ilag, hindi ka marumawak ng baril. Dito rin po sa negosyo natin, kailangan po ng trainings. Okay, ang ginawa ko, matin ako ng trainings. Talagang, trainings na may bayad, walang bayad. Inatinan ko. Wala akong excuse. Minsan, uma-absent pa ako sa trabaho ko, day off dikit. Ganun, di ba? Day off, absent kinabukasan para sa 2 days training. Inatinan ko po yun, nag-sacrifice ako. Kasi sa ganitong business, kailangan talagang atinan mo lahat ng trainings. Di ba? Hindi pwede yung, kailangan dito training. Okay? So, nung umatin po ako ng mga trainings, ayan po, natuto na tayo tumayo sa harapan. Di ba? Nakikipag-share natin bar sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. I-share po natin yung ganda ng negosyo at ang ganda ng product. Alright? So, nagtuloy-tuloy mga kapatid. Of course, yung my beautiful wife, ayan, ginagawa niya online si Sante. Tayo po offline. Okay? So, ang inyong lingkod din mga kapatid, franchising na rin po. And gumawa po ako ng goal kasi sa ganitong klase ng business, ito yung first na ginagawa kong goal, sinulat ko. Sa ganitong klase ng business, hindi pwede po wala kang goal. Tama. Para po yung dark eh. Para po, alam mo kung target mo. Okay? Kailangan dito may goal ka. Maliit man yan, malaki man yan na goal ka lang, may goal ka. Okay? Hindi pa pwede ginagawa mo santig, basta ginagawa mo lang. Dapat may goal ka. May malalim yung goal mo. Alright? And of course, nag-qualify po tayo sa first gadget incentive kay Sante laptop. Alam nyo, para sa akin, napakasarap. Kasi ito yung unang gadget ko talagang, alam mo yung katas ng pinaghirapan. Di ba? Ang sarap po para sa akin kasi talagang first time ko magkaroon ng laptop. Dati, ang naalala ko, laptop yung hulugan. Pero ito, free lang po kay Sante. Palakpakan po natin. And yan po, meron din po tayong dream board. Ayan. So, ito po, nakaka-proud. Kasi, dati di ko man ginagawa yun eh. Ang alam ko lang man, kumain 3 beses ang araw eh, di ba? Pero dito sa Sante, nabago po yung buhay ko. Nabago yung pananaw ko. Gumawa po ako ng dream board. Talagang inatrack ko yan. Dati, gumawa akong dream board. Nung unang gawa akong dream board, kaya tawan-tawanan pa ako ng wife ko. Sabi niya, tingnan mo, binabagsak ka ng dream board mo kasi sabi, tabi sa higaan eh. Tabi sa higaan. Pagka umagat, nakikita ko, nakasalampak na sa akin eh. pero po mga kapatid, may dream board na rin yan. Palakpakan po natin. Yeah. Ito po yung office ko. Yeah. Ginaya ko nung pandemic, naggawa rin ako ng office. Yan. And of course, meron na rin po tayong sariling team. Ayan po, nagtuloy-tuloy na. Ang inyo pong lingkod, nahit na rin po yung first million kay Sante. Alam niyo po mga kapatid, first million, mahirap sa una. Second million, pag nahit mo yung first million, tuloy-tuloy na po yan. Second million, third million, fourth million. Ang maganda po dito, 5 million earner na rin po tayo. Diba? Itong malupit, hindi lang po ako sa team. Marami na rin po sa team nakahit ng million. Palakpakan po natin. Andiyan sila Mentor Adel, Coach Arthur, tapos po ayan sila Mentor Jess. Ayun, palakpakan Mentor Jess. Ayun, pa-picture-picture lang doon. Diba? And of course, my beautiful wife. Hindi mawawala yan. And then po, bumili po ako ng property sa Antipolo kasi ang goal ko po magkaroon po ako ng paupahan. Ayan. Kasi po, nakita ko yung senior ni Mentor Freddy na money works for you, yung pera magkatrabaho para sa'yo. Yung po yung maganda, mga kapatid. Yung tipong kahit paggising mo, may income ka. Di ba? Long term. And, ayan po, nahit po natin. Maraming gadget na kay Sante. Ito po, free lang po. Ang daming gadget na, iPhone, MacBook, TV, ilang TV na rin, katulad ng kay Coach Fred. So talagang, hindi lang po ako, maganda po dito. Marami rin po sa mga partners ko. First travel ko, nakahit po ako ng South Korea. Ito po, first travel ko makasakay ng aeroplano, makapunta ng ibang bansa. Nag-qualify din po sa Boracay. Alam niyo po, ito, first travel niya rin to sa Sante, Boracay. Alam niyo, ang sarap po sa feeling, di ba? Yung makasakay ka sa
parasailing, yung pag nasa taas ka, iba yung feeling. Ang sarap mga kapatid, makasakay ka sa ganyan. Kala ko mapuputol yung tali eh. Hindi pa nga balance, mas malaki siya sa akin nun. Di ba? Ito po, nasakyan din namin to. Kaya kasama namin yung Team Stallion 77. Nakasakay kami dyan sa banana boat. Dito medyo, iba pa kasi pagbabae, medyo yan eh. Parang feeling strong. Pero sabi niyan dito, ito siya oh. Han, baka malaglag ka yan. Okay ka lang ba yan? Oo, okay lang ako dito. Ganun siya. Maya-maya pag andar ng banana boat, wala na. Asa ka na? Doon na, layo no. Sabi ko, grabe, muntik na ako tumalon eh. Siyempre, baka, di man ako marunong mo eh. Baka madali pa tayo pa. Sabi ko sa kanya, sabi mo, alam mo, hindi naman pala. Guys, ilan beses ba tayo mabuhay? Ilan? Ba't hindi mo pa sarapan? Tama? Sarapan mo na. Hindi naman tayo babalik sa pagkabata eh. Tama po, enjoy your life. Pull out. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Alright? And mga kapatid, nag-qualified po tayo sa Beijing, China. Kaso po, syempre, nagka-pandemic. Ang malupit po noon, hindi na ako qualified. Meron na po sa mga partners ko. And ayan po, sa Asian Cruise, qualified din po tayo. Ayan, nasakyan po natin napakalaking cruise. Grabe po itong cruise na to, mala Titanic. Alam niyo yung pagka umaandar, iba yung dating. Pero hindi po ito yung Titanic na mababali yung gitna. Ang sarap po dyan. Pagdating mo dyan, iba yung dating. Foreigner. Ito may nag-serve sa amin foreigner eh. Diba? Foreigner na rin kami dyan eh. Iba yung lakaran mo dyan pag nandiyan ka eh. Kasi naalala ko yung ginagawa ng mga mentors. Ginaya ko sila eh. Anong ginagawa ng dating ganito? Ginaya ko rin sa sarili ko na unting nagdrama ng konti. Anong ginagawa ng dating merchandiser sa cruise para mag-travel? Ang alam ko lang naman mag-display, mag-map sa supermarket, magbantay ng payola sa supermarket. Yun lang po ang alam ko eh, nung nagtatrabaho ko eh. Ayan po, nagtuloy-tuloy ng mga kapatid. Pumunta rin po tayo ng Malaysia. Ang sarap po dyan sa Malaysia. Napuntahan namin yung mga gandang place niya sa Malaysia. Na-try namin dyan pumunta-punta sa ganito. Alam nyo, kahit umuulan eh. Iba yung ulan sa Malaysia eh. Pareho rin maalat din. Pareho rin sa Philippines. Di ba? Kasama yung si Mentor Jets. Ayan. Grabe oh. Seryoso po yung picture natin. And ayan po, nakapunta rin po tayo sa Singapore. Ito napakasarap po dito sa Singapore. Isa po rin sa mga dream ko to makapunta sa Singapore. And matry itong mga ganito. Yung sasaluhin mo yung tubig habang may umano. Ang sarap po nito pero hindi ininom yan. Parang ang sarap po sa makakita ko yung ginagaya ko kasi yung mga mentors eh. May mga salu-salong ganyan. Pero po, ang maganda po dito talagang, alam mo yung libre. Diba? And airport pala ng Singapore, napakaganda na. Pagpunta mo dyan, parang dyan pa lang, sulit na eh. Kahit hindi ka na dito pa lang sa airport, mapuntahan mo yung iba't ibang lugar sa Singapore, di ba? Nagtuloy-tuloy mga kapatid, ang inyo pong lingkod, nakapunta na rin po sa New Zealand. New Zealand is one of the cleanest country in the world. Grabing linis po dyan. Ang sarap po dyan pag nasa New Zealand ka. Talagang, alam nyo, pinicturan ko yung nasa may aeroplano ko eh. From Philippines to Australia, 8 hours. Tapos connecting flight, lipat naman sa New Zealand. Halos 12 hours. Ang tagal ng biyahe, pero enjoy kasi ibang level, sabi ko, doon ko na-overcome na yung takot sa aeroplano kasi ang tagal ba naman eh. Ilang oras ka ba mag-ano-ano, pinili ko na talaga. Ang sarap po. Ayan po, pinuntahan po natin yung magagandang place sa New Zealand. And diyan ko rin talaga na, alam niyo yung nakita yung tupa, baka, yung mga ganon, pag baka nila doon talagang black and white lang, di ba? Pero dito talagang Pinoy, brown. Doon, iba po yung baka doon. Ayan po, sumakay tayo ng jet boat sa farm. Ayan po, napakalaki ng farm. And tayo po merong sariling manufacturing facilities sa New Zealand. Palakpakan na po natin. Nag-qualify din po sa South Korea, Jeju Island. Ayan. Ang maganda po dito, hindi lang po ako, marami po sa mga partners. Gala, kain, tulog, gala. Kasama si Mama Emmy. May beautiful tita. Oh, yeah? And of course, hindi mawala beautiful cousin, Weng Balmes. Narinig ko kasi yung boses eh, gumanon bigla. Di ba? Ayan. Ito pa pala si Erica May. Pinsan ko rin po pala yan. May beautiful cousin din. Baka sabihin, ba't si Ate Weng lang? Ba't ako rin? Anyway, guys, napakaganda po. Ang sarap enjoy ng travel. Di ba? Kumain, gumala, tulog, kain, enjoy nyo yung life. Sabi ko nga kanya, di ba, isang beses lang tayo mabuhay. Sarapan na natin. Ang inyo pong lingkod, ayan po, may sarilang sarakyan. Nag-qualified po tayo sa Car Incentive de Sante. Ang malupit po na, hindi ako marunong mag-drive, nag-qualified ako. Di ba? Libre. Kuhain ko yan, syempre. And ayan po, pumunta po tayo sa Baguio. Diyan po tayo nag-road test. Di ba? Nag-hire kami ng driver. Tapos, in-enjoy namin yan. Napuntahan namin, pati kasama ko yung mother ko and father ko. Ayan, in-enjoy po namin diyan pumunta ng Baguio. And nagtuloy-tuloy ng mga kapatid. Ayan po, ang malupit po nun, hindi lang po ako nagkaroon ng car sa team. Of course, yung aking kapatid, wala dito si Mentor Jom. Andiyan siya kanina eh, nakaupo. Meron na rin pong Ford Ranger. Palakpakan po natin. And guys, this is my biggest why. Sa ganitong klase ng business, mga kapatid, hindi pa pwedeng wala kang biggest why. Tama? Dito dapat malalim yung dahilan mo. Bakit mo ba ginagawa yung business? Para saan ba? Okay, para sa akin, family ko. Of course, my daughter, my wife, and
mga kapatid ko. 'Di ba? Ginagawa ko to para sa kanila. Hindi ko ginagawa to para sa mga gadget, travel, car. Ginagawa ko para sa kanila. Kasi ang labanan dito, gaano ka ba kalalim sa sante? Para yung pako, pag pinukpok, ibalik ko yung dulo, tanggalin mo yung ulo, hindi ka mahugot-hugot basta-basta. Ganun po ako sa negosyong to. Okay? So guys, pag uwi nyo ng bahay nyo, tignan nyo yung pamilya nyo. Tignan nyo yung mga biggest why nyo. Tignan nyo yung bahay nyo. Pag okay na kayo sa bahay nyo, huwag nyo gawin si sante. Pero pag di pa kayo okay sa bahay nyo, gawin nyo si sante. Ngayon, pagpasok mo sa loob ng pinto, tignan mo yung buong bahay mo yung gamit. Kung okay ka sa gamit mo sa bahay mo, huwag mong gawin si sante. Pero pag hindi ka pa okay, gawin mo si sante. Ngayon, tignan mo yung mga kapatid mo, mga magulang mo, nanay, tatay mo, anak mo. Pag okay ka na sa kanila, ganyan ang buhay nila, huwag mong gawin si sante. Pero pag hindi ka pa okay, guys, gawin niyo po ang Sante International. Okay? And mga kapatid, dati po ang hawak ko po is map sa supermarket, pero ngayon po, susi ng sasakyan. Di ba? Sabi ko nga dito, an ordinary person to extraordinary person. Thank you, Sante International. Alright?